babalik pa ang Jerome na yan sa Ryan ko. I want you to fire him! Binugbog niya si Ryan dahil sa akin. Bakit? Ryan was trying to take advantage of me nung nalasing ako. Pumayag na si Mama at saka si Ziggy na ibalik sa trabaho si Jerome. Tama na yan. Maganda ka na. Babalik din po pala ako agad kasi ako po yung maghahatid ng pagkain doon sa... Ay, hindi na. Huwag mo nang intindihin yun. Ako na lang yun. May naalala ako sa'yo eh. Yung kaibigan ko nung bata pa lang ako. Prince Charming! Gwandas mo! Si Marilyn. Nagdala pa daw ng pagkain dun sa resort. Excuse me? Bakit nasa yung kwintas na yan? Ay! Iwan niyo nga yung anak ko, ha? Nay, Perlita? Ikaw ba talaga yan? Ako, Ma'am Aida. Jerome, naalala mo ba si Marilyn? Ikaw na si Marilyn? Nakakatuwa sila, Ma'am Aida. Parang nung maliliit lang sila, oh. Sabi sa akin ni Nanay Aida, may kinalaman ka daw dun sa pagkakabalik ko dito sa resort. Kasalanan ko na naman kung bakit ka naalis eh. Pinagtanggol mo pa ako. Pwede ba kita hindi pagtanggol? Kaibigan kita eh. Lang? Saan ka nang galing? Hindi ko naman alam na requirement na pala na sabihin sa'yo lahat na pinupuntahan ko ngayon. Hindi naman sa ganun, Darlene. Kaya lang kasi hindi ka kasi umuwi dito para mananghali. Siyempre, nag-alala ako. Wow, that's a first. Na nag-aalala ka sa akin? Well, Mother, if you must know, I had a very interesting day. I ran into some old friends. I think you'll remember them, since ikaw naman yung nagpaalis sa kanila in the first place. Ano ba sinasabi mo? Nagkita kami ni Nanay Perlita at Marilyn. Para kayong bumalik sa pagkabata, no? Alam mo, nakakatuwang makita kayong tatlong magkakasama. Nung mga maliliit kayo, halos hindi kayo mapaghiwalay nun. Lalo na yan si Jerome. Di ba best friend mo siya? Pero iba na ho kasi ngayon eh. Siyempre, hindi na kami ganun ka-close kasi matagal kaming hindi nagkita. Eh, silang dalawa ni Darlene. Sabay silang lumaki. Sigurado ako na mas malapit sila kaysa sa amin noon. Alam mo, anak, madali lang naman ibalik yun. Lalo na't may pinagsamahan kayo. Sana nga po. Pero alam niyo, Nay, nung nakita ko silang dalawa kanina, doon ko naramdaman na sobrang miss na miss ko para sila. Anong ibig mo sabihin? Nakita mo sila. Andito sila sa resort. Nandito si Marilyn sa resort? Yes, Mom. Nandito sila. At malapit lang yung bahay nila dito. At si Marilyn yung nagbebenta ng tanghalian at merienda sa mga staff natin. Nandito lang sila. Alam mo, I don't know why you care. Kasi ayaw mo naman sa kanila, di ba? Nay, ang dami pang tira, oh. Ibibenta ko ito sa, sa bilyaran. Mukhang marami pang bibili. Tsaka, Nay, pwede maglambing. Oh. Bukas pwedeng menudo yung iluto mo. Kasi naalala ko yung paborito ni Jerome kainin nung bata pa kami, eh. Tsaka sana may kasamang palitaw. May nalalaman ka pang paluto-luto ngayon kay Jerome. Baka naman iba na yan, ha? Nay, hindi ah. Natutuwa lang kasi ako na makita silang dalawa ni Darlene. Hindi ko naman inaakala na makikita ko ulit sila at magtatayo pa sila, Darlene, ng resort malapit sa atin. Anak, mag-ingat ka sa pagkikipagkaibigan mo dyan kay Darlene. Pagkakaalala ko, ayaw ng lola niya na magkaibigan kayo. Layas! Ano pang tinatayo-tayo mo? Layas! Layas! Saka baka nakakalimutan mo kung paano tayo pinalayas ng mga yun. Eh, nice. Iba naman ho yung sitwasyon ngayon. Hindi na po kami mga bata. Kahit na, mabuti na yung nag-iingat ka. Tandaan mo, mga Carbonell sila, iba tayo. Opo, Nay. O, sige na. Dalhin mo na ito sa bilyaran. Sige, Nay. Mag-ingat ka, ha? Opo. O, ito.
Sige, Nay. Sige ba? Ay, Mars, sabay na ako, ha? Oh, ingat. Bi! 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 Sorry na. Talaga namang kinausap ko yung nanay mo, pinilit ko na huwag siyang pumunta doon sa resort. Eh, ang kulit talaga eh. Alam mo, minsan, hindi ko alam kung sino mas matigas ang ulo sa inyong dalawa. Alam mo, Mama Josie, okay lang yun eh. Kasi parang nakaganda pa nga na nagpunta si nanay sa resort. Alam niyo po ba, si Prince Charming? Oh. Si Jerome pala yun. Yun yung kababata ko noon. Kababata mo? Hindi mo nakilala? Kaloka ka? Eh, syempre, matagal na. Hindi ko na alam kung ano itsura niya ngayon. Eh, yun, nagkaalam-alam lang nung nakilala ni Darlene si nanay. Darlene, sandali. Yung Jerome, yun yung Prince Charming. Sino yung Darlene? Si Darlene po, kababata rin po namin. Kaibigan namin ni Jerome. Tapos kanina, ang saya-saya namin kasi ngayon lang ulit kami nagkita-kita sa loob ng ilang taon. Ayun! Nako, feeling ko talagang pinagtagpo yung tadhana niyo. Biro mo, kababata mo pa. Parang made for each other kayong dalawa. Mama Josie naman eh. Sus! Ayan, yung kalandi mo. Yun ang papatay sa'yo. Mama Josie! Mama Josie! Sige na. Pasok na. Tungo na ako. Ayos! Brad, nakabalik ka na rin. Chong, balita ko, lakas ng backer mo ah. Si Ma'am Darlene daw mismo, totoo ba yun? Sabi ko na nga ba, hindi ko matitiis nun eh. Hula ko may gusto rin yun sa'yo. Alam mo, Noy, kung ano namang sinasabi mo, no? Ay, bakit? Totoo naman ah. At ikaw rin eh, obvious naman na may gusto sa kanya. Makipagsapakan ka ba naman sa iba para sa kanya? Mo hindi ko naiintindihan sa inyong dalawa ha. May gusto siya sa'yo, may gusto ka sa kanya. Ba't hindi lang maging kayo? Kaibigan lang kami ni Darlene. Chong, diyan nagsisimula yan. Bakit? Ayaw mo bang masigit kayo sa pagiging magkaibigan? Hindi ko alam, Noy. Susi mo? Ano pa ba ayaw mo kay Ma'am Darlene, ha? Maganda, mayaman. At pag nagkatuluyan kayo, automatic ikaw magiging boss ko. Kaya please naman, i-promote mo ko. Teka, alam mo, Noy, kaysa kung ano sinasabi mo, baka masisanti ka pa. Masisanti ako ulit. Magtrabaho na lang tayo. Tessie, sabi mo sa mga kasamahan mo, ha? Bukas, maaga tayo mag-aayos. Mag-guide si Tita Charito. Sige po, anong oras po, ma'am? Siguro mga 6:30. Sige po. Sige. Aida, sabi ni Darlene, nakita daw kayo ni Perlita. Kasama ba niya si Marilyn? Nakita mo ba si Marilyn? Nakita mo ba yung anak ko? Ano nang itsura niya? Kamusta na siya? Dalaga na rin si Marilyn. Wala kang dapat ipag-alala kasi parang maayos talaga yung pagpapalaki sa kanya ni Perlita eh. Totoo ba na malapit lang sila sa resort nakatira? Oo. Kalain mo nga naman, ano? Sa dami-daming tatayuan nitong resort, dito pa kung saan malapit ang anak ko. Alam mo, Aida, tingin ko binibigyan ako ng Diyos na pangalawang pagkakataon para mapapalapit kay Marilyn eh. Giselle, tingin mo ba magandang ideya na mapalapit ka pa sa anak mo? Di ba nagdesisyon ka na noon? Maayos na ang buhay ni Marilyn kasama si Perlita. Huwag mo nang guluhin ang lahat. Hindi naman ako manggugulo eh. Gusto ko lang naman makasiguro na maayos talaga yung buhay ng anak ko eh. Nay, sigurado ba kayo na kayo na magbukas? Eh, syempre, no, kailangan natin magbukas. Sayang yung kikitain natin. Akin na mo. Ayaw! Talaga naman! Ang kakapal ng mukha ninyo! Nandito pa kayo, hindi na kayo nagbabayad? Eh, magbubukas nga ho sana kami para may pambayad dun sa inyo. Naku, hindi na, no? Ang daming-dami nyo ng utak, dadagdagan nyo pa. Lumayas kayo ngayon din, ha? Huwag na kayong babalik! Alas, alas! Eh, yung gamit ho namin nasa loob pa. Akin ang mga gamit na yan! Makabawas man lang sa utak nyo. Kulang ang pambayad niya kasi mga bulok ang gamit nyo, eh. Lumayas na kayo, naiinis na ako
Hindi nga pwede. Umalis na kayo, lumayas kayo. Teka lang, Aling Janice, hindi niyo pwede kuhanin yung gamit namin sa loob. Amin yun eh. Labag yan sa batas. Ah, talaga? Eh di sige, tumawag kayo ng barangay para lalo ko kayo ipahuli dahil di kayo nagbabayad ng utang sa akin. Ano? Janice, kahit yung gamit ko namin. Hindi pwede. Alis! Umalis na! Alis na! Alis na! Ano ba? Umalis na! Halika na, anak. Halika na. Ano ba? Balik pa dito? Ay, tama na ho, ma. Kasama ho sa inyo yan eh. Paano na tayo ngayon? Saan tayo kukuha ng ikabubuhay natin? Wala na yung karinderya. Nay, pwede pa naman tayong maghatid ng pagkain sa resort. O kaya kung saan-saan. Nak, kulang na kulang yun. Pwede rin ho naman akong tumigil sa pag-aaral. Hindi. Mas gugustuhin ko pang magutom kaysa tumigil ka sa pag-aaral mo. Hindi na ho, Nay. Basta, dodoblehin natin yung kayod. Tapos, mas marami tayong lulutuing pagkain para bukod sa resort, makapaghatid tayo ng pagkain sa palengke, sa bilyaran, sa mga tindahan. Makakaraos din tayo, Nay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napakaswerte ko at ikaw naging anak ko. Talaga, Nay. Kaya wag na po kayong iiyak, ha? Kasi masisira lalo beauty nyo. Sige na, Nay. Luto na tayo ng menudo. Tara. Teka lang, kala ko pa meron ka pang exam. Nakapag-aral naman po ako kagabi. Tapos, ang balak ko po, diretso po ako ng eskwela pagkatapos sa resort para maibenta ko yung natira sa mga kaklase ko. Sige, halika. Tara na po, luto na tayo. Turuan niyo naman po ako magluto ng menudo para sa susunod ako naman yung magluluto. Pilian muna natin itong mga kangkong. Perlita Mendoza. Tsaka yung anak niya, si Marilyn. Gusto ko na malaman ng lahat-lahat tungkol sa kanilang dalawa. Ang alam ko, malapit lang silang nakatira dito sa resort. Sige, ma'am. Alamin ko kagad to para makapag-report ako kagad sa inyo. Umaya lang hawak ko ng information na to. Madali naman itong pinagagawa ninyo. Delphine, hingi sana ako ng pabor sa'yo. Kung pwede sana, huwag mo sanang ipaalam yan kay Mama at saka kay Ziggy. Yes, ma'am. Kakaasa po kayo. Si Delphine ba yun? Ano ginagawa niya dito? Kasi nagpa-background check ako sa kanya sa mga ano natin, mga empleyado natin. Di ba? Mabuti na yung nakakasiguro. Ganda ko talaga. Sabi ng nanay ko. Uy, tama na yan. Maganda ka na. Sus, tombola pa to. Nagpabola ka naman. Oh, hindi. Joke lang. Joke. Eto, may dala ako para sa'yo. Ano? Uy, minudo to ni Aling Perlita. Naman! Oh, kanin. Sinabi ko talaga yan kay nanay na yan ang lutuin kasi alam ko na paborito mo yan eh. Lakas ko talaga sa'yo. Ayos ba? Oh, upo ka dito. Kasi walang upuan dyan eh. Saktong-sakto sa pagkakaalala ko to. Talaga? Miss ko talaga itong hinain sa akin ni Nay Perlita. Pero alam mo pa kung anong na-miss ko? Yung ito, yung kumakain tayong dalawa, kwentuhan. Pero ito ito wala itong halong bola. Ayun mo yan? Ang alin?
Namiss talaga kita. Sus! May ibang best friend ka na naman. Pinagpalit mo na ako. Uy, kahit naman magkaroon ako ng ibang best friend, ikaw pa rin yung pinaka-best friend ko kasi ikaw yung una eh. Sige na nga, niwala na ako. Dahil dyan, meron pa. Meron kang palitaw. Sakto ka naman. Alam na alam mo talaga ako anong paborito ko, ha? Naman! Salamat, Marilyn. Kain ka lang. Sarap. Sarap agad? So, hindi pa rin kayo nakakapag-usap hanggang ngayon? Well, nag-usap kami, pero hindi tungkol sa, alam mo na. Why not? Ayoko naman na ako yung magbe-bring up dun, no? Gosh, Aline, so high school. Well, we haven't found the right time to talk about it. And we ran into one of our old friends, yung anak ng dati kong yaya. Yaya? You were friends with your yaya's daughter? Yes. And I don't see anything wrong with that. Alam mo ba, si Nay Perlita, siya talaga yung nagpalaki sa akin. And mas inalagaan niya pa ako kaysa sa sarili kong mom. And she's really, really nice, okay? Still, it's the yaya. Excuse me, I'll make a phone call. Hello? Yes? Ikaw bayad na utang! Kahit naman hupigain niyo ako ngayon, wala ako talaga akong pambayad. Hindi pwede walang bigay. Dami ka na utang eh. Pasensya na ho kayo. Wala ho talaga ngayon eh. Kasi kayo naman ho, sobra-sobra kayong magpatong ng interes. Ikaw pera, ako bigay sa'yo. Tapos ayaw mo bayad? Hindi pwede yun. Kasi nga ho, yung karinderya, sinira ho. Maawa naman ho kayo Hindi sa problema yun. Alam mo, hindi ko problema. Tatawag ako tanot. Wag ho! Parang awa niyo na po! Wag po! Wag po! Hindi pwede! Hindi pwede! Nay! Wag po! Hindi pwede! Ano nangyari dito? Ayun, nanay mo! Dami-dami siya utang sa akin. Hindi pa bayad. Ipahuli ko siya sa barangay. Naku! Wag ho! Teka! Ito! Kuhanin niyo na lahat! Kuhanin niyo na ho ito lahat! Ano to? Ano to? Kulang to eh! Kulang to! Hindi pwede, kulang to eh. Yung balanse ho, ibibigay ko po sa inyo. Bigyan niyo lang po kami ng palugit. Bawat araw, hindi kayo bayad. Alam mo, bawat araw hindi kayo bayad, dagdag 1%. Sa loob na 1 linggo, bayad kayo. Kung hindi, ipakugulong ko nanay mo! Hello, Delphine? Sigurado ka bang tama yung address na binigay mo sa akin? Nandito na kasi ako ngayon eh. Ha? Papasok pa ako sa looban. Itim na gate. O sige. Ipadala mo na lang sa akin yung buong file ha. Tapos papadala ko na rin yung cheque mo sa'yo. Salamat. Sinasabi sa akin na may utang pala kayo doon sa Bombay na yun. Ayoko kasi sana problema ka eh. Magkano po ba yung utang sa Bombay? 20,000. Nay naman, paano natin mababayaran yung 20,000? Ba't kayo kumuha ng ganong kalaking halaga? Kasi anak, ginamit ko yung pang tuition mo, yung project mo, pati pambaon mo. Siguro, Nay, mas maganda kung titigil na lang ako. Hindi, wag. Pag ginawa mo yun, binaliwanaan mo na rin lahat ng sakripisyo ko. Tsaka, di ba pinangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Igagapan ko yung pag-aaral mo.
Kasi yun lang ang paraan natin para makangat sa buhay. Pero Nay, paano ba yung utang niyo? Kaya mo na yun, anak. Huwag mo nang problemahin, gagawa ko ng paraan. Nakausap ko na naman si Mama Josie mo eh. Sabi niya matutulog daw niya ako. Nay, tutulungan ko kayo. Huwag na, mag-aral ka na lang. Kaya ka naman magtrabaho eh, habang nag-aaral. Hayaan niyo naman po ako, tulungan kayo. Di ba, Nay? Tayo na magkakampi dito. Sa hirap at ginawa. Mahal na mahal kita, anak. Alam mo, Marilyn, sobra-sobra na yung panlilibre mo sa akin kaya hindi na ako tatanggap ng libre mo lang ngayon. Nababayaran na kita. O, yan o. Salamat. Salamat. O, bakit ganyan mukha mo? Jerome, sabihan mo naman yung mga kasama mo na sa akin na kumuha ng pagkain. Medyo gipit kasi kami ngayon ni Nanay eh. Dami naming babayarang utang. Gusto ko sanang makahanap ng iba pang trabaho bukod dito. Pero nangako din naman ako kay Nanay na hindi ako titigil. Kaya sana lang may tumanggap sa akin kahit part-time lang. Tulungan mo naman ako. Sige, sige. Tulungan kita maghanap ng trabaho ka mag-alala. Salamat. Ba't hindi mo na lang patawag sa waiter? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya, no? Gosh, it's so easy. You can start from, hey, hello, and then take it from there. Oh, and you better think of what you're gonna say, because parating na siya. Oh my gosh. Okay, I have to go. I'll see you later, Darlene. Hey. Darlene, mabuti na lang nandito ka. Pwede ba tayo mag-usap? Nakita ko sila. Si Marilyn at saka si Perlita. Magkaakap. Parang ang close-close nga nila eh. Bakit ka pa kasi nagpunta doon? Hindi ko lang kasi mapigil yung sarili ko. Gusto ko lang naman sila makita eh. Ayan tuloy. Mas lalo kang nalungkot. Mabuti pa sila, Aida. Kahit mahirap yung buhay nila, masaya sila. Hindi katulad namin ni Darlene. Alam mo, nung nakita ko nga sila, naisip ko sana ako na lang si Perlita. Nainggit ako eh. Akap kasi niya si Marilyn. Gusto ko rin kasi mayakap si Marilyn eh. Gusto ko rin kasi mayakap yung anak ko eh. Gusto ko rin kasi mayakap yung anak ko. Kailangan kasi ni Marilyn ng trabaho ngayon, Darlene eh. Baka pwede mo siyang tulungan. Eh, sabi ko naman kay Jerome, huwag ka nang abalahin eh. Nakahiya naman sa'yo. No, it's okay. Tsaka,
Huwag ka naman dapat mahiya. Kaibigan naman tayo. Sige, I'll help you. Baka matulungan kita. Salamat. Yes. Kayo naman. Nakita niyo nang nanalanta na yung bulaklak, hindi niyo papalitan. Anong gusto niyo? Ako pa magpalit, ganon. O di sige na, pag nakita niyo nalalanta, umorder na kayo agad ng bulaklak para palitan niyo. Magkusa naman kayo, kayo naman. O sige na, balik na kayo sa mga trabaho ninyo. Okay. Ma, I need a favor. May kaibigan kasi ako, kailangan niya ng trabaho. Baka pwede mo siyang tulungan. Naalala mo si Marilyn? Marilyn? Sige, wait lang. Halika dito. Ma, si Marilyn. Paano yan? Dito ka na magtatrabaho, so magkakaroon na talaga tayo ng oras para sa isa't isa. Sa itsura mong yan, dapat fina-flash sa kubeta. Sweetheart, kumusta yung unang araw mo sa trabaho? Sweetheart? May problema? Mukhang nagiging close na kayo. Nakakapag-usap naman kayo. Tungkol sa love life. Kung sa bagay yung mga tisoy na katulad mo, mahilig sa mga exotic. Yun na yung sign! Sign na ano? Type ka niya! Darlene, pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya. Yung hinalikan kita. Mabuti pa, kalimutan na lang natin yung nangyari.